Bata pa lang ako, masaya na kaming magpamilya. Palaging pumapasyal, nagkukwentuhan, nagbibiroan at nagbibigayan ng mga regalo. Hanggang sa mula noon, hindi na naging masaya at puno ng pagmamahal ang aming pamilya. Hindi na naging mabuti ang trato ng mga magulang ko sa akin dahil sinisisi nila ako sa pagkamatay ng aking bunsong kapatid. Nagkaroon na din kami ng problema sa pera dahil naging lulong sa sugal ang aking ama at ina. Tayo ay binigyan ng Diyos ng kakayahang taglay ng isip at kilos loob. Kaya tayo ay dapat mag-isip ng mabuti para makagawa ng kabutihan para sa ating sarili at sa lahat. Ngunit, magagawa ba natin ito sa lahat ng pagkakataon? Wala ka talagang silbi. Wala ka nang trabaho. Puro ka na lang sugal. Tangina mo. Ikaw din naman ah. Ikaw nga din naman ah. Ikaw nga din naman. At least ako di talo. Talaga ba? Wala na tayong pera pambigay kay Ellie. Hindi pa nagbibigay ang isa dyan. Wala ka talagang silbi. Wala ka nang trabaho. Puro ka na lang sugal. Tangina mo! Ikaw nga din naman ah. Ikaw nga din naman. At least ako di talo. Talaga ba? Lutong ganyan mo. Visit ka. Putang ina mo, mamatay ka na tangina mo! Naiinis na talaga ako sa'yo! Ang bobo-bobo mo! Wala ka talang kwenta. Hindi ko na alam kung bakit kita pinakasalan. Nakakasawa yung boses mo. Ang dami mong sinasabi, pero wala ka namang ginawa. Lutong ganyan mo. Visit ka. Naiinis na talaga ako sa'yo! Ang bobo-bobo mo! Ikaw nga din naman ah. At least ako di talo. Ma, Ano? una na ako, ma. Sige, huwag mo kalimutan ang sweldo mo ha. Gipit na tayo ngayon. Hindi ko na alam kung saan pa ba ako makakakuha ng karagdagang kita. Pagod na ako. Kumusta? Okay na ba kayo?
bakit naman hindi? Tara! Hello, Ma? O anak, kumusta? May pera ka pa ba dyan? Mayroon kaming extra dito. Okay ka lang ba? May pagkain ka ba dyan? Napupusog ka ba? Oo naman po. Kung may oras po ako, lumalabas naman po ako eh. Kasama ko nga po si Isay ngayon eh. Gusto niyo po ba siyang makausap? Ah, ganun ba? O sige. Hello, Ma? O anak, akala ko ba nagtatrabaho ka? Nakuha mo ba ang sweldo? Ah, ganun ba? Sige, huwag mo yan gastusin ha. Gastador ka pa naman. Opo. Sayang naman, gagamitin ko pa sana to para pambili ng mga materyales sa proyekto ko. Bahala na, kulay kain na lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ang isip na brother? Ngayon ang araw na hindi ka makapag-usap kasi. Malapit na ako kayo sa Garrison na. Ganto. Makakaya ko ba ito? Ang dami ko nang iniisip, tumanggap pa ang final exam namin. Sana'y magkaroon ako ng isang araw ng katahimikan. Uy, ano yan? Pa, wag yan. Ipabibili ko pa yan ng mga materyales para sa aking proyekto. Paraan ka nila, no? Sigurado. Kaya ko pa ba? Gusto ko nang mawala. Gusto ko nang takasan ang mga problema ko. Gusto ko nang magpahinga. Ano bang gagawin ko? Hindi. Hindi ko to gagawin. Gusto ko pang mabuhay. Pero gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang kitingin ang buhay ko. Tatakasan ko na lang ba lahat ng problema ko? Natatakasan ko ba? Paano? Ito lang talaga ang tanging paraan.
pa? Bakit po? Anong yung nangyari kay Isay? Pinalala ko siya dito sa ospital na pinaktan niya ang kanyang sarili at nagpatay siya. Ano po? Pupunta na po ako dyan. Bakit, Isay? Bakit? Ano bang problema? Nagkulang kami at ngayon lang namin to napagtanto. Pasensya na talaga, anak. Anong ibig niyo pong sabihin? Huwag niyo pong sabihin na sinisisi niyo pa din siya sa pagkamatay ni Bunso. Gosh, ma, ang tagal na nun. Anak niyo din naman si Isay, oh. Hindi pa pwedeng mahalin niyo din siya? Napaka-unfair niyo naman po. Pasensya na anak, hindi lang talaga namin kasi matanggap na wala na si Bunso. Ako nga din po pa eh. Hindi ko rin po tanggap na wala ni si Bunso. Pero hindi ko naman po sinisisi si Isay. Nagpapasalamat nga po ako sa Panginoon eh dahil buhay pa si Isay. At alam ko naman po na nasa mabuting kalagayan na ngayon si Bunso. Anak, gising ka na please. Huwag mo kami iwan ng ate at papa mo. Hindi kami handa na mawalan pa ng isang anak. Isang anak na nagmamahal sa amin kahit na hindi namin yung pinaparamdam sa'yo. Isay? Isay! Anak! Isay! Anak! Isay! Yung doktor! Tawagin mo yung doktor! Bilis! Anak! Anak? Salamat sa Diyos at gising ka na. Huwag mo na kami iwan, please. Anak, patawarin mo kami. Alam namin na nagkamali kami. Mahal ka namin. Huwag kang bad, Isay. Huwag mo na kami tatakutin ng gano'n, ha? Mama, Papa, Ate, pasensya na po. Hindi ko na kasi alam kung paano paharapin ang lahat ng problema. Akala ko wala nang ibang paraan. Akala ko wala nang ibang paraan. Pero ngayon alam ko na. Alam ko na hindi ko kailangang harapin ang problema ng mag-isa. Salamat po. Salamat po sa lahat ninyong pagmamahal at suporta na binibigay niyo po sa akin. Huwag na po kayong mag-alala. Dahil simula ngayon, hindi na ako susuko at hindi ko na po sasaktan ang aking sarili. Hindi pa tapos ang aking laban. Alam ko na kahit kaano kahirap ang buhay, may dahilan para magpatuloy. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong nagmamahal sa akin. At ngayon, pipiliin kong maging mas malakas, pipiliin kong maging mas mabuti. Pipiliin kong mabuhay, hindi para lamang sa aking sarili, kundi para rin sa mga taong nagmamahal sa akin. Ang buhay ay hindi perpekto, ngunit sa bawat pagkadapa, may pagkakataon tayong bumangon at lumaban muli. Hindi tayo nag-iisa. Laging may pag-asa at laging may pagmamahal. Hindi ko man alam ang lahat ng mangyayari sa hinaharap. Alam kong kasama ko ang aking pamilya. Kasama ang kanilang pagmamahal, kayang-kaya kong harapin ang lahat ng pagsubok. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi ang mga sugat na natamo natin, kundi kung paano tayo bumangon at nagpatuloy.